call to worship. Psalm 104:31 to 34. May the glory of the Lord continue forever. The Lord takes pleasure in all He has made. The earth trembles at His glance, the mountains smoke at His land. Ay pong lahat. I will sing to the Lord as long as I live. I will praise my God to my last breath. May all my thoughts be pleasing to Him, for I rejoice in the Lord. Manatili po tayo nakatayo para po sa ating opening hymn. Kantahin po natin ang My Hope is Filled. My hope is built on nothing less than Jesus' blood, on righteousness. I dare not trust the sweetest fame, but wholly lean on Jesus' name. Other ground is sinking sand, all other ground is sinking sand. When darkness seems to veil His face, I rest on His unchanging grace. In every high and stormy gale, my anchor rolls within the veil. The solid rock can stand, all other ground is sinking sand. All other ground is sinking sand. His oath, His covenant and blood support me in the whelming flood. When all around my soul gives way, He then is all my hope and stay. Christ the solid rock and stand, all other ground sinking sand, all other ground is sinking sand. When He shall come with trumpet sound, in Him be found, glad in His righteousness alone, fortress to stand before the throne. On Christ the solid rock stand, all other ground is sinking sand. All other ground is sinking sand. Tayo po'y pumikit at sandali pong manalangin. Panginoon, salamat po sa nagdaang linggo. Salamat po sa mga biyaya na binigay niyo po sa amin, sa mga pagpapala po, Panginoon. Subayan niyo po ang mga papunta pa po dito sa church, Panginoon. At salamat po sa lahat. Para po sa greeting. Okay, good morning po sa ating lahat. Malamig na umaga. Batiin mo ang katabi mo. Good morning! Ayan, pagpalain po tayo ng Panginoon sa araw na ito, sa ating pananambahan. Ngayon po ang huling linggo ng buwan ng Agosto 2023. Last Sunday of August. Kaya welcome po sa ating pananambahan. Ang ating pong mga kapatid na kasama natin dito sa iglesia, maging yung ating pong mga kapatid online na nandyan sa ating sa screen. Okay, welcome po sa Faith United Methodist Church. At tayo po ay ngayon ay babati ng maligayang kaarawan sa ating mga celebrants. Ngayong pong darating na linggo ay birthday po ni Jeric Iturriaga sa August 30. Halika na, Jeric. Ayan. Happy birthday. Okay, meron din po bang magbo-birthday ngayong darating na linggo? Bukod kay Jeric? Ayan. Sa ating mga kapatid online, happy birthday po sa inyo. Pagpalain kayo ng Panginoon. At tawagin natin si Jeric upang ipag-pray natin sa panibagong taon ng kanyang kaarawan. Ayan, happy. Sige po, tayong lahat ay magsitayo. Ipanalangin natin si Jeric.
Meron pa bang magbe-birthday? Wala na. Sa mga nasa online, kung kayo po ay magbe-birthday, isasama po namin kayo sa panalangin. Let's pray. Tayong lahat ay pumikit. Extend natin ang blessing kay kapatid na Jeric. Panginoon, marami pong salamat sapagkat ikaw ang Diyos ang nagbigay ng buhay. Salamat po sapagkat ang buhay na ito ay tinatamasa ngayon, kapatid naming si Jeric. Tunay Panginoon, pagpapala po siya sa amin, lalo't sa kanyang pamilyang kinabibilangan. Nawa ang aming hiling, maging matagumpay ang iyong anak na ito sa kanyang mga lakbayin, lalo't sa kanyang pangarap, bilang isang lingkod po ninyo. At ikaw ang Diyos ang patuloy na gumamit sa kanyang buhay upang maging huwaran at patotoo sa mga kabataan na nakakasama niya sa eskwelahan, sa kailang tahanan, sa kailang lugar, lalo tigit dito sa church na kanyang pinaglilingkuran. Purihin ka, Panginoon, sapagkat ang lahat ng kanyang ginagawa ay para sa iyong karangalan. Ikaw ang Diyos, ang aming tinataas, maging sa mga kapatid namin na nag-celebrate din ng kanilang kaarawan, pagpalain niyo rin po, Panginoon, sila. Ito po ang aming panalangin sa pangalan lamang ni Jesus. Amen. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday, Jeric, and also happy wedding anniversary. Ayan, ang ating pong, para sa ating announcement, ang ating pong flower donors ngayong month of August ay ang Pascua and Deliasen family. Salamat po sa bulaklak na nasa ating altar. At ang ating pong seminar ng Southwest Metro Manila District ay naka-attend po tayo kahapon on the issue on disaffiliation. Sa Central UMC po ito at ito po ay dinaluhan ng ating lay leaders, Ate Gina at ang ating Ate Mika and also si Mark Ocampo ay kasama natin sa Central UMC. At dito po ay tinalakay ang brief history ng ating pagkakatatag ng ating church and also ang issue kinakaharap ngayon ng ating iglesia. Kaya sama-sama po nating ipanalangin. Sa panalangin ay malaking tulong po upang sa pagharap natin sa panibagong yugto ng paglilingkod bilang United Methodist Church ay samahan tayo ng Panginoon sa mga hamon na hinaharap ng ating iglesia. And also po, ngayon pong Saturday ay nasa kaunlaran po kami, Davotas, ang for every first Saturday workers meeting po, doon po gaganapin. At ang ating pong youth leadership training, magkakaroon po ng training para sa mga officer ng kabataan. Ang mga leader po ay, ang officers natin ng youth ay a-attend po dito at doon po overnight hanggang Saturday. So, ito po ay gaganapin sa Batangas Central UMC. Kaya ang ating mga kabataan ay magpaalam na kayo, yung mga pupunta, at ito po ay gawain ng PAC. Buong district po ito, magkasama, North and South. Kaya po, at isama natin sa prayer na maging maganda ang panahon upang maitrain po ang ating mga kabataan bilang leader, batang leader ng ating iglesia. Meron pong registration dito at mamaya ay magkaroon ng maikling meeting ang ating mga youth para sa paghahanda po dito. And also po, ito po ay maghapon ng Friday and Saturday. Kaya mga kabataan, magpa-practice na kayo ng Thursday, ng hapon at gabi. Para sa praise and worship. Ano po, dahil yung Saturday, ay yan nga, may leadership training, 2 araw po yan. So yun po yung ating mga announcement. Ipag-pray po natin ang ating mga estudyante, lalo po yung mga opening of classes po ngayong darating po na linggo. Ipanalangin natin ang ating mga anak, mga kabataan na papasok po sa kanilang school at ingatan po sila, pagpalain, gabayan, bigyan ng karunungan
ng ating Panginoon, lalo po yung mga nagtutuloy-tuloy na sa kanilang pag-aaral. At ipag-pray po natin ang mga lugar na maapektuhan ng bagyo. Kahapon, pauwi kami from Manila, ay talagang makulimlim. 4 o'clock pa lang pero grabe yung ulap. At ang ulan ay hindi naman masyadong malakas pero talagang makikita mo yung pagdilim ng lugar na kung saan ay manararanasan natin na may bagyo. Kaya pag-pray po natin ang safety ng bawat isa. Tayo ay samahan lagi ng Panginoon sa kabila ng may mga hamon ng buhay. Ay patuloy tayong maglingkod ng may kagalakan sa ating mga puso. So yun po ang ating pong announcement ngayong linggo na ito. Tayo po'y magpatuloy, purihin natin at pasalamatan natin ang ating dakilang Diyos na buhay. Kahit malamig, ayan, ang panahon ay mag-init ang ating pananampalataya sa Diyos na makapangyarihan. Kaya naman po, tayo po ay, yan, welcome natin ang Mr. Little Bungkin. Little Bungkin Clerigo, yan. Si Abby po ay nakapanganak na noong pong 23 at via, CS, yan. Salamat sa Panginoon sa safe delivery at safe ang baby, ang taba-taba, pati yung mommy ay lumaki din yung pisngi. Kaya praise God. Ayan. At ang ating pong mga gawain po ay magpapatuloy. Tuloy po nating papurihan ang Panginoon. Wala man sa Atimika ngayon, nasa Manila po. At ingatan siya ng Panginoon at sa panibagong linggo ay makakasama po natin muli siya. So, yun po ang ating pong mga panawagan at announcement. At tayo po ay magkakaroon ng regular church council meeting na po sa September 3. Yan, September 3, first Sunday. Opo, yan. Ito po ay tuloy na tuloy ang meeting natin, umulan o tuloy po yan dahil yan po ay paghahanda para sa ating anniversary. September, yan. And then October na, anniversary na. Diba? Ang bilis ng araw. Kaya tayo po ay magbaon para sa ating lunch upang mapag-usapan natin ang mga dapat pang i-prepare para sa ating anniversary. So yun po yung ating mga announcement. Tayo na po ngayon ay inaanyayahan na ipagkaloob ang ating building fund offering. Yan. Sige po, ibigay natin ang ating paghahandog para po sa pagawain ng ating iglesia. Okay, sige po. At palakpakan din ng Panginoon ngayong umaga, no? Purihin ng Diyos. Tayo po ngayon ay dadako na sa ating pagpupuri. Tatawagan na po ang praise and worship team. Low po. Low. Good morning po. So yun, magandang umaga po sa ating lahat. Lahat po ba pinagpalad, binigyan ng biyaya ng Panginoon? Kung lahat po kayo ay anak ng Diyos, ay lahat ay magsabi ng Amen! Amen! Lahat ba kayo anak ng Diyos? Amen! Okay, kung anak kayo ng Diyos, sumigaw kayo ng Amen. 1, 2, 3! Amen! Yan! So, patuloy natin pawitan ng Panginoon. Awitin po natin ang sapat at higit pa. Di manggangamba sa kawalan, pagpapalaboy, laging laan, di matatakot sa
panganib. Pagka naririyan ka palagi, di matitinag sa pagsubok. Ang pagsama mo'y tiyak at lubos, di mapipigil sa pag-awit. Pagkat ikaw ay mabuti. Pagkat ikaw ay mabuti. Ikaw ang aking pastol, hindi nagkukulang. Sapat na at higit pa. Biyaya mo'y sagana at umapang. Sapat na at higit pa. Sapat na sa lahat kung kailangan. Higit pa sa lahat kung inaasahan. Wala nang ang mahilig pa. Pagkat ika'y sapat na. Ika'y sapat na at higit pa. Di mangangamba sa kawalan. Pagpapala mo'y laging laan. Di matatakot sa panganib. Pagka naririyan ka palagi, di matitinag sa pagsubok. Ang pagsama mo'y tiyak at lubos, di mapipigil sa pag-awit. Pagkat ikaw ay mabuti. Oh, napakabuti. Oh, ikaw ang aking pasol, hindi nagkukulang. Sapat na at higit pa. Biyaya mo'y sagana at umapang. Sapat na at higit pa. Sapat na sa lahat kung pangangailangan. Higit pa sa lahat kung inaasahan. Wala nang ang mahilig pa. Pagkat ika'y sapat na. Ika'y sapat na at higit pa. Kulang sapat na at higit pa. Biyaya mo'y sagana at umapang. Sapat na at higit pa. Dapat na sa lahat kung pangangailangan. Higit pa sa lahat kung inaasahan. Wala nang ang mahilig pa. Pagkat ika'y sapat na. Ika'y sapat na at higit pa. Sa atin walang imposible sa ating Diyos. Kayang-kaya niya ang gawing lahat. Kahirap sa tingin mo, kahirap ng buhay, walang imposible sa ating Diyos. Walang imposible sa ating Diyos. Kayang-kaya niya ang gawing lahat. Kahirap sa tingin mo, kahirap ng buhay, walang imposible sa ating Diyos. Kayang-kaya ni Jesus na ikaw ay pagpalain. Higit pa sa iyong inaasam, higit pa sa iyong piniling, ibibigay ng Diyos. Pangako niya'y totoo, sobra-sobrang pagpapala'y tanggapin na. Walang imposible sa ating Diyos. Kayang-kaya niyang gawin lahat. Kahirap sa tingin mo, kahirap ng buhay, walang imposible sa ating Diyos. Walang imposible sa ating na ikaw ay pagpalain. Higit pa sa aking inaasam, higit pa sa iyong hinihiling, ibibigay ng Diyos. Pangako niya'y totoo, sobra-sobrang pagpapala,
Sobra-sobrang pagpapala. Sobra-sobrang pagpapala. Sobra-sobrang pagpapala. Tanggapin na. Thank you. Yun. Pinagpala ba kayo ng Panginoon? Amen. Yun, pinagpala daw. So yun, awitin natin ang awit na ito, ang awit ng bayan. Si Yahweh ang tanging Diyos, may gawa ng lahat ng mabuti. Ang lahat ng nilikha mo'y sumasamba sa'yo. Ang aming bayay pinupuri ka, itinataas, dinadakila. Ang aming puso ay isang umawit sa'yo. Mapalad ang bayan na iyong ibinukod. Mapalad ang bansang sa'yo lamang sumusunod. Mag-ari ka't manahan sa amin pagpupuri. Ikaw lang, O Diyos. Si Yahweh ang ating Diyos, may gawa ng lahat ng mabuti. Ang lahat ng nilikha mo'y sumasamba sa'yo. Ang aming bayay pinupuri ka, itinataas, dinadakila. Ang aming puso ay isang umawit sa'yo. Mapalad ang bayan na iyong ibinukod. Mapalad ang bansang sa'yo lamang sumusunod. Mag-ari ka't manahan sa aming pagpupuri. Ikaw lang, O Diyos. Mapalad ang bayan na iyong ibinukod. Mapalad ang bansang sa'yo lamang sumusunod. Mag-ari ka't manahan sa aming pagpupuri. Ikaw lang, O Diyos. Ikaw lang, O Diyos. Ikaw lang, O Diyos. Ikaw lang, O Diyos. Lord God, thank you po sa araw na ito. Thank you po sa panibagong araw at biyaya na pinabigay niyo po sa amin, Lord God. Alam ko pong walang pantay ang pagbibigay niyo po sa amin. Hindi man
sapat. Higit ang ibinibigay niyo kundi sobra-sobrang pagmamahal, Lord God. Alam ko po na nandiyan po kayo para sa aming gabayan lahat ng mga problema namin, lalo na sa pagsubok na darating sa amin, Lord God. Lalo na may darating pong bagyo ngayon, Lord God. Alam ko pong pinapatibay niyo po ang loob namin at hindi pinapakaba. Alam ko po, Lord God, na nandiyan po kayo sa araw na ito. Nandito po kayo at pinapanggan lahat ng problema, lahat ng pagsubok, nandiyan po kayo. At walang papantay sa inyo, Lord God. Kayo po ay di lang sapat, di lang higit, sobra-sobra, Lord God. Yun lamang po, in Jesus' mighty name. Amen. Pinupuri ka namin. Hallelujah. Hallelujah. 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 Pinupuri ka namin. Maladang bayan na iyong ibinukod. Mapalad ang bansang sa'yo lamang sumusunod. Mag-ari ka at manahan sa aming pagpupuri. Ikaw lang, O Diyos. Mapalad ang bayan na iyong ibinukod. Mapalad ang bansang sa'yo lamang sumusunod. Mag-ari ka at manahan sa aming pagpupuri. Ikaw lang, O Diyos. Ikaw lang, O Diyos. Ikaw lang, O Diyos. Yun po, palakpakan po natin ang Panginoon. Okay, more? More ba? More? Praise God. Bigyan natin ng palakas sa palakpak ang ating Panginoon. No? Yan na ba yung pinakamatin? Yung nagiinit yung mga palad sa palakpak. Sige, palakpak natin yung Panginoon. No? O, tayo lahat tayo. Palakpak natin yung Panginoon. Pasalamatan natin siya. Purihin natin ang Diyos sa makapangyarihan sa lahat. Talagang napakabuti ng Panginoon sa kabila na tayo po ay nasa gitna ng ulan. Bagamat may bagyong dumating, ang Diyos ay mabuti sa lahat ng mga nilikha niya dahil iniingatan niya tayo. Sige po, manatili po tayong nakatayo at babasahin po natin ang scripture or banal na salita ng Diyos. Ay inaanyayahan na tayo po ay magbuklat ng Biblia. Yan, buksan natin sa Matthew. Yan, sa Mateo. Mateo 16. Yan, tayong lahat ay tumayo. 16, talatang 13 hanggang 20. Yan. Matthew chapter 16, verse 13 to 20. Yan, babasahin po sa atin ng ating tagapanguna.
Nang dumating si Jesus sa lupain ng Cesarea ng Filipos, tinanong niya ang kanyang mga alagad, "Sino raw ang anak ng tao ayon sa mga tao?" At sumagot sila, "Ang sabi po ng ilan ay si Juan Bautista kayo. Sabi naman ng iba, Elias kayo. At may nagsasabi pang si Jeremias kayo o isa sa mga propeta. Kayo naman, ano ang sabi ninyo? Sino ako?" Tanong niya sa kanila. Sumagot si Simon Pedro, "Kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Palad ka, Simon na anak ni Jonas, sapagkat ang katotohanan ito ay hindi hinahayag sa iyo ng sino mang tao, kundi ng aking amang nasa langit. At sinasabi ko naman sa iyo, ikaw ay Pedro. At sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia, at hindi makapanaig sa kanya kahit ang kapangyarihan ng kamatayan. Bibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit. Ang ipagbawal mo sa lupa ay ipagbabawal sa langit, at ang ipahintulot mo sa lupa ay ipahihintulot sa langit." At mahigpit niyang tinagubilian ang kanyang mga alagad na huwag sabihin kanino man na siya ang Amen. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Okay, good morning. Yan. Sunday school time sa mga chikiting. Aba, may bag pa si Arabella, oh. Talagang, yan, i-welcome natin yung kasama natin from Mabini, ano? Ano pangalan niya, anak? Anong pangalan mo? Eliza? Eliza? Ikaw ba si, taga Mabini? Ano mo? Ganon? Oh, very good. Ilan taon na kayo? Akala ko 16 lang kayo. Welcome, Eliza, ha? Dito sa Faith. Yan, salamat sa Panginoon at nakapunta kayo kahit maulan, very good, O, palakpan natin mga kapatid na sa Mabini. Kita nyo? Walang bagyo o walang ulan ang makakahadlang basta ang kalooban natin ay magpuri sa Panginoon. Amen? Kaya purihin ng Diyos dahil ngayong umaga, biniyayaan tayo ng buhay. Alam nyo, napakagandang tingnan natin ang buhay na ibinigay sa atin ng Panginoon. At ito'y lagi natin ipagpasalamat sa panahon na tayo'y nagpupuri sa Kanya. Okay? Nakita na ba sa aking yan, andyan ba yung ating Okay, ito ang ating tema ngayong umaga. Yan, Matthew chapter 16 verse 13 to 20 po yan, 13 to 20 po yan. Jesus approves of Peter's confession. Sabi rito, sinang-ayunan ni Jesus ang pagtatapat ni Pedro. Ano kaya yung pinagtapat ni Pedro? May alam ba kayo kung anong pinagtapat ni Pedro? Mga anak o mga kapatid? Meron ba kayong analysis dito? Nung narinig ninyong binabasa yung banal na salita ng Panginoon, meron bang sumagi sa isipan ninyo? Ano ba yung inapprove ni Lord? Alam niyo, pagdating sa approval, lahat tayo gusto ito. Tama? Marami sa atin ngayon na nabubuhay, kapag ka mag-apply ng trabaho, gusto approve. Tama, mali?
Pagka napabilang sa level o sa mga mag-honor, ang gusto mo, ma-approve ka na ikaw ay top 1, top 2. Tama, mali? Kasi pinag-aaralan lahat yun. Alam nyo, importante sa lahat, yung approval mula kay Lord. Hello? Sabi mo sa katayo mo, pag approve kay Lord, approve lahat. Amen? Amen ba yun? Pag approve kay Lord, approve lahat. Pero hindi lahat ng gusto mo, inaaprobahan ni Lord. si Marlo, talagang nakaka-relate. Pero pag galing sa puso, hindi ka pa magsalita, inaaprobahan na ng Panginoon. Palakpatin ng Panginoon, mga kapatid. Di ba? Sabi rito sa ating tema, no? Sinangayunan ni Jesus ang pagtatapat ni Pedro. Kasi nga, merong nangyari. May senaryo dito na kahit si Jesus, natuwa kay Pedro. Alam nyo, yung mapasaya o mapangiti natin ng Panginoon, napakalaking bagay. Ang tanong, saan kaya natin napapangiti ang Diyos? Chilin, may idea ka ba? Saan mo napapangiti ang Panginoon? Sinusunod mo yung kanyang utusan at parati mong daladala yun at pinapamahagi din sa mga kapwa mo na hindi pa nakakilala. Sinusunod ang kautusan at pinamamahagi sa mga hindi pa nakakarinig sa. Okay. Dito tayo sa kabataan. Sa tingin mo, Jeric, paano mo napapangiti ang Diyos? Pagsimba po. Pagsimba. Pagsimba. Diba? DM. Sa tingin mo, masaya si Austin na katabi ka? Paano mo napapangiti ang Panginoon, DM? Ayon sa iyong pakiramdam at damdamin. Praise and worship. So, kakanta ka na rin. Ay ba yan, ha? Matawa ka, Austin. Ito si Austin. Hindi ko alam kung tahimik talaga ito o ano eh. Minsan talaga na-amaze ako sa, ito si Austin. Ikaw, Austin, anak. Ayan. Paano mo napapangiti ang Panginoon, anak, sa iyong buhay? Yan, nandito siya. Di ba? Ikaw, Caroline, turo ka ng turo eh. Sa tingin mo, paano mo napapangiti ang Panginoon? Tinanggap mo po siya ng buong puso. Yan, tinanggap mo siya ng buong puso at walang pag-alinlangan. Sa mga ano naman tayo, sa mga ate, huwag nang tiyahin, ate na lang mo kasi baka, ikaw, Ate Gat, para sa'yo. Ano po, pag gumagawa ka ng mga bagay na kalugod. So, narinig mo na, Ate Linet. Ikaw, Ate Linet. Paggawa ng mabuti sa kapwa. Sabi, ano? Ba't mga ganun ka-lovely? Gusto mo din? O, Ate Gina tayo. Yan. Ate Gina, ikaw, Ate Gina. Feeling ko lang na napapangiti ko siya yung pag ginawan ako ng isang tao ng masama. Hindi ako nagsaling sa kanya. Pagkos ay pinag-pray. Feeling ko lang kasi minsan ko lang din maramdaman yun. Kaya feeling ko dun ko. Palakpatin ang Panginoon, mga kapatid. Mamaya ka na sa pangalawang tanong. Okay, di ba? Alam niyo, mga kapatid, doon na-focus yung isang sitwasyon. Nung nagtanong ang Panginoon, alam niyo, akala niyo kayo lang ang nagtatanong? Si Lord din nagtatanong. Tinitingnan ni Lord kung gaano ba natin talaga kakilala yung pinaglilingkuran nating Diyos. Kaya natin napapangiti ang Panginoon kasi kaya nating sagutin o ipagsabi kung anong kabutihan na nagagawa niya sa atin. Amen ba yun, mga kapatid?
Kaya pag tinanong kayo, para sa inyo, sino si Lord? Pagka kayo tinanong ng ganun, dapat mano ka yung boldness ng pagtayo mo at pagsagot mo, may alam nyo, may impact. Hindi ka pa man nagsasalita, pag tumayo ka, bang, galing ng taong ito, talagang hindi nag-aalang ang sumagot. Di ba? Parang ganito lang yan. Halimbawa si Ate Chilin, tinanong ako. At tinanong siya, sino yung pastor nyo? Di ba? Sasagot Ate Chilin, sino sa kanila? Kasi maraming naging pastor ng faith eh. Di ba? Sino sa kanila? Sabihin, lahat, maaring may masabi siya. Ang importante, kilala niya. Amen? Ngayon, sa pagkakilala, tulad sinabi natin kanina, yung may impact. Paano mo nakilala na nagkaroon ng impact sa'yo? Alam niyo si Pedro, ang pagkakilala niya kay Jesus, hindi lang basta-basta propeta. Imagine ninyo At hindi lang basta-basta katulad na sinasabi ng ilan, kayo daw po si Elias. Kayo daw po si Juan. Kayo daw po si Jeremiah. Pero kay Pedro, sinagot niya, kayo po ay anak ng Diyos. Amen? Nabuhay. Praise God. May karugtong pa yun. Tama sa niya. Nabuhay. Ibig sabihin, yung pagkakaunawa ni Pedro, hindi yun pwedeng baguhin kung anong pagkakakilala niya kay Jesus. Kaya kapag ka po tayo, may ganoong timbre, no? May ganoong banat sa atin bilang mananampalataya. Pag gano'n na ang point of view natin kay Jesus, ibig sabihin, malinaw sa'yo kung ano ang replika ng Panginoon sa buhay mo. Sabi sa unang puntos, sabi rito, ang susi sa pagkaunawa ay ang pagkilala kay Jesus. Amen? Palapat yung Panginoon. Di ba? No? The key to understanding, knowing Jesus. Ang susi para magkaroon ka ng kaunawaan, mga kapatid, yung kilala mo ang Panginoon, yun ang number 1. Kaya nga meron tayong sinasabi, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. All these things. Kahit pag-unawa, ibibigay ng Panginoon sa iyo. Lahat ng ilalapit mo, pag sigurado kang kilala mo ang pinaglilingkuran mo, walang problema na hindi masusolusyonan. Amen? Walang hamon na hindi malalampasan. Walang sakuna na hindi mapaglalabanan. Amen ba yun? Lahat ng lingkod ng Diyos nakatindig sa gitna ng laban ng buhay. Imagine niyo lahat nagkakagulo pero ikaw may peace of mind. Amen? Ang gulo ng mundo natin ngayon. Sa totoo lang, pag lumabas ka dito sa pagkatapos mo rito, lumabas ka, hindi mo alam kung anong pwedeng mangyari sa iyo. Pero at least alam mo kung saan ka pupunta. Dahil alam mo, paglabas mo rito, alam mo ang mundong haharapin mo. Maaring ipahama ka, maaring ilayo ka sa relasyon mo sa Panginoong Diyos. Ganun ba yung naiisip natin kung minsan? Hindi tayo sigurado, pero may siguradong Diyos na magpuprotekta sa atin. Amen ba yun? Palakpakan yung Panginoon, di ba? Merong siguradong Diyos na magpuprotekta sa atin. Basta't siguraduhin mo, kilala mo siya. Ngayon, gaano ba natin kakilala ang Panginoon? Pastor, kasi inalay ko na yung buhay ko sa Kanya eh. Kaya kilala ko na ang Panginoon. Pastor, kasi lahat ng paggagawa niya, gagawin ko. Kaya kilala ko ng Panginoon. Alam niyo mga kapatid, saan mang bahagi, saan mang pamamaraan,
ng pagtanaw kung gaano mo kinikilala ang Panginoon, okay yun. Basta't sigurado at walang pag-aalinlangan. Amen? Kasi pag merong doubt, ibig sabihin, hindi ka sure. Siguro, nasagap mo lang yun. Kaya nga sabi ng ilan, tingnan ninyo yung ilan, di sigurado. Tama? Ang sabi nila, ikaw si Elias. Ang sabi nila, ikaw si Juan. Ang sabi nila, ikaw si Jeremiah. Pero kay Peter, word by word, specific, kung sino si Jesus para sa kanya. Ayan tanong ni Jesus, sa inyo. Ayan tanong sa inyo, sino ako? Para sa inyo, sino ako? Ang tanong ni Jesus, hindi na kay Peter. But Peter, ang siyang sumagot ng merong, confident. Sinagot ni Peter na walang pag-aalinlangan. Kayo po ay anak ng Diyos na buhay. Amen? Kapag ganun na ang thinking natin, ibig sabihin, nananalaytay na sa mga buhay natin ng Panginoon ang gumagawa at kumikilos sa atin. Kahit linlangin tayo, yun pa rin ang isasagot natin. Jesus is my Lord and my Savior. Amen ba yun, mga kapatid? Jesus is my rock. Jesus is my Lord. Hindi na magbabago yun. No? Kaya kahit saan kayo magpunta, kahit anong kabisihan ninyo, kahit anong mangyari, at least hindi ninyo makakalimutan ang pangalang Jesus. Puputi ang buhok, lulukot ang balat, mawawala ang ganda. Pero ang puso kay Kristo, mananatiling buhay magpakailanman. Amen? Palakpat niyo ang Panginoon, mga kapatid. Di ba? Ang sarap sa pakiramdam. Sa totoo lang, kung siseryosohin lang ng mga mananampalataya, kung gaano kabuti ang Diyos, alam nyo, kahit araw-araw tayo dito, pwede naman. Kaso hindi pwede, di ba? Dahil meron tayong kailangan isalang-alang din kuminsan. Kailangan nating kumilos, kailangan nating gumawa. Bakit? Pero inilaan ng Diyos ang isang araw na ito, no? Ang ikapitong araw. Bakit? Kasi ito yung panahon para ma-recognize natin lalo tigit yung ginawa niya sa buong linggong dumating. Amen ba yun? Di ba kayo na-amaze? Kaya yung word na amazing grace ni Lord, dumadaloy sa buong linggo. At ngayon, tayo mga nakakilala sa Kanya, hindi natin maipagpasalamat sa ikapitong araw. Kaya ako, bilib ako, mga kapatid, sa mga mananampalataya na hindi niya binabago ang kanyang routine sa katapatan ng paglilingkod habang siya'y nabubuhay. Kaya ang tungkulin natin, maging huwaran sa isa't isa. Kaya ako, pag hindi na ako huwaran sa inyo, ililipat na ako ni Lord. Tatanggalin na ako dito. Amen ba yun? Ang tanong, huwaran pa ba ang pastor ninyo tsaka diaconess ninyo? Parang parang may mahina dito sa gilid-gilid. Huwaran pa ba kami? Alam nyo, ang isa sa mga huwaran dapat natin, ginagawa lang natin yung kasi Jesus ang ating nakikita. Amen? Si Jesus kasi yung sentro natin . Kaya ang layunin ng ating paglilingkod dapat makita sa mga buhay natin. No? Alam nyo, ang ganda ng buhay kapag kasi Jesus ang nakikita. Hello? Kaya pag nakita mo yung katabi mo, kamukha mo si Jesus. Ipako mo sa krus yan. Ha? DM, napapasilok si DM . No? Alam niyo, sa totoo lang, mga kapatid, ang sarap mabuhay pag may nakikita kang kapwa mananampalataya. Paglabas mo sa lugar na ito, makita mo yung ka-faith mo, di ba? Ang sarap sa pakiramdam.
Ang daming hindi sumusunod sa Panginoon, pero pag nagkita kayo, parang pakiramdam mo, sakop ninyo ang mundo. Amen? Di ba kayo na-amaze doon? Ako, amaze ako pag nakikita ko yung mga kamanggagawa ko. Pakiramdam ko, nasa secured na lugar ako. Pag nagsasama-sama ang mga mananampalataya, pakiramdam ko, safe na safe ako. Amen? Lalo pagka naglilingkod tayo kay Lord, pakiramdam natin, lagi tayong ligtas sa lahat ng oras. Kaya pagka sinabi ng Panginoon, sino ako para sa iyo? Ikaw ang Diyos, Panginoon, tagapagligtas. Ikaw ang aming Panginoon na buhay. Asahan mo, ang Diyos na ito ang mag-iingat at magliligtas sa buhay natin araw-araw. Amen? Palakpat ng Panginoon, di ba? Kaya nung bumiyahe kami, medyo madilim, no? Medyo makulim, at saka madulas ang kalsada. Pero pakiramdam ko, ang dinadaanan ko, dry. At walang bahid ng pangamba. Kasi naniniwala ako, sa lahat ng lakarin, sa lahat ng lakbayin, ang Diyos ang kasama natin. Amen? Kaya, Jesus, no? Siya ang key para sa kaunawaan, basta't kilalanin lang natin siya. Alam ko naman, kilala si Jesus, di ba? Di ba? Kilala natin si Jesus, di ba? Walang doubt doon. Lahat ng naririto, kilala si Jesus. Mag-isa mga sa online, kilala nyo si Jesus. Naniniwala ko doon. Dahil si Jesus lang ang tanging susi para maunawaan mo kung anong buhay na meron ka. Nang sa ganon, ang buhay, hindi mo irereklamo. But Lord, ba't ganito lagi kami? Ba't ganito ang buhay namin? Hindi ka magsasabi ng ganun. Lord, kahit na ganito ang buhay namin, ikaw pa rin paglilingkuran ko. Amen? Lord, kahit may problema kami, ikaw pa rin pagpapasalamatan ko. Lord, kahit may mga hamon kami, ikaw lang ang titingnan ko. Amen? Dapat maging ganun tayo. Lord, kahit maraming hamon sa buhay na ito, asahan ninyo, Panginoon, yung buong pamilya ko maglilingkod sa iyo. Palakpakan ng Panginoon, mga kapatid. Di ba? Kaya, ang buhay na ito ay napaka-espesyal. Kaya sa bawat tanong ng Panginoon, huwag tayong mayayang sagutin. Kung marami man tayong tanong, nasagot ng Panginoon, at kung may tanong man sa atin ng Panginoon, sagutin din natin ang tama. Amen? Kaya pag sinabi ni Lord, gusto mo bang maging lingkod ko? Ano sabihin natin? Yes, Lord. Amen? Ay tinanong din sila ng Panginoon eh. Alam nyo, akala natin, ang tao lang nagtatanong, hindi. Ang Diyos din. Kasi nakikipag-communicate sa atin ng Panginoon. No? Kaya habang nakikipag-communicate pa sa atin si Lord, ibig sabihin, nasa atin ang presensya ng Panginoon. Hindi nalalayo ang presensya ni Lord. Okay? Anong una? No? The key to understanding is knowing Jesus. No? Pangalawa, ang kilalanin si Jesus ay isang magandang nangyari sa ating buhay. Tama, mali? Meron pa ba tayong hingin pa sa mga bagay na ito? Being recognized by Jesus is one of the good things that happen in our lives. Amen? Grabe. Kung hindi ko siguro nakilala ang Panginoon, baka walang Pastor Jerry sa mundo. Siguro may kapangalan ako, pero walang kagaya ng buhay na pinanggalingan ko. Amen? Alam nyo, i-take natin ang buhay na ito, kundi dahil kay Kristo, wala tayong buhay na maayos at maganda. Kaya ka ngayon nandyan sa kalagayan natin ngayon because of Jesus Christ. Amen? Kaya walang dapat tayong ipangamba. Dahil pinatunayan ng Panginoon no? May pinatunayan na si Jesus sa atin. Tama, mali? Meron na siya pinatunayan Ito magtatanong. Kapatid na lovely.
Yan. Sa tingin mo, ano ang pinatunayan na ng Panginoon para sa iyo? Marami po. Pero yung pinaka na hindi ko po tayo makakalimutan yung Yan. Okay? Doon naman tayo sa operator. Sino sa inyong tatlo? Kablock pa kayo ha. Halika dito, Israel. Dahil naka-Amerikana ka. Poging-pogi. Parang kilala ko yan ha. Ikaw anak. Ayan. Ikaw anak, para sa iyo, ano na yung napatunayan o pinatunayan ng Panginoon sa iyong buhay? Marami na po. Papatuloy po ang aking buhay. Saka po nakapag-aral ng Nagpapatuloy ang buhay at nakakapag-aral ng maayos. O, di ba? Alam nyo, sa ating mga mananampalataya, pakinggan nyo ito mga kapatid ha, yung sinasabi ng Panginoon. Nung matapos na tanongin ni Jesus si Peter, ito yung magandang response ng ating Panginoon. At sinabi ko naman sa iyo, ikaw Pedro, at sa ibabaw ng batong ito, ay itatayo ko ang aking iglesia at hindi makapapanaig sa kanya kahit kapangyarihan ng kamatayan. Ang ibig sabihin lamang nito, yung itatayo ko ang iglesia sa buhay natin bilang mga kumilala kay Kristo. Hanggat nakikita natin, no, hanggat sumasampalataya tayo, ang bantog na pangalang Jesus ang siyang sandigan ng buhay spiritual natin. Amen ba yun? Kaya kahit kamatayan, hindi makapananaig sa mga may pananampalatayang katulad ng kay Peter, katulad ng kay Abraham, katulad ng naririto sa atin. Amen? Si Peter, hindi iba sa atin. Pareho nating tao. Pero sana naman, maging katulad din tayo niya. Na kung papaano niya sagutin ng tama, sagutin din natin ng tama ang mga tanong ng Panginoon sa atin. Amen? Kaya walang tanong na hindi mo kayang sagutin dahil ikaw ay nasa piling ng Panginoong Diyos. Amen ba yun, mga kapatid? Kasi lagi ka tinuturuan ng Lord, di ba? Kaya tayo nagsasama-sama every Sunday, every time na may mga gawain, kasi nga, ang pinag-aaralan natin, yung salita ng Diyos. Kaya kung titingnan ninyo, ang kilalanin si Jesus ay isang magandang nangyari sa ating buhay. Bakit? Kasi nga, abang nasa sa atin ang Panginoon, nagtuturo siya ng mga bagay na ikalalago at ikakalalim ng ating buhay spiritual. Amen? Kaya napakagandang nangyari sapagkat ang Diyos ang nagbibigay sa atin ng katuwiran para ang buhay na ito ay makita niya kung ano ang kaibahan ng isang buhay na wala sa Diyos at isang buhay na merong tinitindigang Diyos na makapangyarihan. Amen ba yun? Kaya kapag ang Diyos natin ay buhay,
At ang Diyos natin ay tinitindigan natin na kahit ano pa mang mangyari, ang ibig sabihin lamang nun, mga kapatid, sigurado ka na ang Diyos ang iyong pinaglilingkuran. Alam pati yung Panginoon, mga kapatid, di ba? Yan. Good morning, Yuko. Kaya hindi ko pa tinatapos eh. Si Rochelle, magandang umaga. Yan. Okay? Hello. Ulitin nga natin yung tema, ang kilalanin. 1, 2, 3, go. Sa English. Good things that happened in our lives. Amen? Pag sinabing good, aba, wala na tayong pag-uusapan na bad. Tama mali. Ibig sabihin, ang mga buhay na naririto ay laging maayos at maganda. Amen ba yun? Ang buhay ng mga mananampalataya ay iniayos at pinaganda ng ating Panginoong Diyos. Kaya yung dating buhay, wala na yun. The old has gone, the new has come with goodness of God. Amen? Ang sarap sa pakiramdam pagka ganito ang pagkakakilala natin sa Panginoon. Pakiramdam mo, naglalakad ka sa mundong ito, napaka-special mong tao. Kahit mag-isa ka sa dilim, hindi ka mapapahamak. Kahit maraming nakatingin, hindi ka masasaktan. Kahit maraming nag-iisip, hindi ka madadampian ng gawa ng kaaway. Hello? Ayan, sabi rito mga kapatid, sa verse 19, pakinggan nyo ha, ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit. Galing. Ang ipagbawal mo sa lupa ay ipagbabawal sa langit. Grabe. Imagine ninyo, tinanong lang siya ni Jesus, sinagot niya ng may boldness, then ang reply ng Panginoon, ipagkakaloob, ibibigay ko sa iyo ang mga susi. Hindi lang susi, isa. Parang ito. Nasa akin ang susi ng faith. Walang makakapasok maliban kay Ate Gina. Kasi Ate Gina may duplicate. Pero hindi lahat ng susi nasa kanya. Tama? Pero pag inilaw ko, Ate Gina, ikaw nang bala sa mga susi. Ibig sabihin, lahat ng may pinto dyan, may susi si Ate Gina. Amen? Ibig sabihin, lahat ng portion ng buhay na meron tayo, ipagkatiwala natin kay Lord. Dahil siya ang susi na makapagbibigay solusyon para lahat ng merong problema sa portion ng buhay natin, masusolusyonan. Amen? Emotional, magagawa ng paraan yan. Mental, magagawa ng paraan yan. Physical, mayayos yan. Finansya, di ba? Basta't yung buhay mo, wag mong isusuko. Wag mong ilalayo sa Panginoon. Amen? Sabi mo sa katabi mo, wag mong ilalayo. Wag kang, ibahin natin, wag kang lalayo. With matching lambing. Ay, wag ganon. Lambing talaga no? Ate Chilin ha, wag kang lalayo. Banggitin natin yung pangalan. Sabi mo, sa katabi mo ha, kilala mo. 1, 2, 3, go! Yan. No? Alam nyo, minsang nagkamali si Peter nung nag-doubt siya 3 times. Hindi niya na inulit yun kahit kailan. Alam niyo yung gusto ng Panginoon? After nating kilalanin siya, after nating sagutin kung sino siya, ang nais ng Panginoon, patunayan mo sa gawa.
patunayan sa gawa. Hello? Because our faith with works is, ano? Siyempre, hindi patay, kundi buhay. Amen? Pag ang pananampalatayang may gawa, ibig sabihin, yun ang pagkakaunawa mo sa Diyos. May faith ka kasi yung Diyos mo gumawa sa faith mo. At kaya ka gumagawa kasi ang buhay mo may buhay na gumagawang Diyos. Amen? Kaya kahit kamatayan, hindi ka madadampian. Mamamatay physical, pero mo rin mabubuhay spiritual. Palakpat niya ng Panginoon. Di ba? Ganon. Ganon katindi. Eh, lagi ako may nasasabi, meron ako sinasabi lagi, di ba? Pagka na-amaze ako, napakatindi mo. Di ba? Napakatindi ng Diyos. Kaya ang Diyos nating si Jesus, walang hihigit sa mga buhay na ito. Imagine niyo, ang ideklara sa langit, ideklara sa lupa. Eh, ang sabi rito, ang ipagbawal sa lupa, pagbabawal sa langit. Amen? Imagine niyo, ilang mananampalataya ang nabubuhay sa mundo. Kung mag-declare ng ipinagbabawal sa lupa, ibig sabihin, o pwedeng mangyari. Kaya yung sinasabi natin, all things are possible. All things are possible with God. Totoo yun. Dahil walang imposible sa ating Diyos. Kayang-kaya niyang gawin lahat. Ano yung sunod? Kahihirap sa tingin mo, kahihirap ng buhay. Walang imposible sa ating Diyos. Pasok, di ba? Napakagandang paalala. At dito tayo magtatapos. Last. Basa. May sasarap pa ba dyan? Wala na, di ba? Di ba ang gaan sa pakiramdam? Nalalabas ka, mamumuhay ka, makikipag-usap ka, pero malinaw sa'yo na ikaw ay may Jesus na nagliligtas sa araw-araw. Amen? Tayong lahat ay tumayo, tayo manalangin. Pwede bang mag-awak-awak tayo ng kamay? Mag-isang malaking bilog tayo. Sige. Magbilog tayo. Mag-pray tayo. Yan. Yan. Si Gina. Lisa. Yan. Yan. Let's pray. Mga kapatid, ito, gagawin natin ito, ha. Gusto ng Lord, Chloe, pasok ka rin, Chloe. Gusto ng Panginoon, mag-declare tayo ng blessing. I-declare natin yung blessing sa katabi natin, at the same time, i-declare din natin yung blessing sa mga wala sa atin. Ang gagawin natin, prayer, is style Korean's prayer. Alam niyo yung Korean's prayer? Yung walang pakialam sa katabi. Magsalita ka hanggang gusto mo, dahil yun ang kalooban at yun ang nasa puso mo. Amen? Kaya kung isigaw natin yung prayer, isigaw natin, yung lakasan natin. No, huwag tayong mahiya sapagkat si Lord ang kasama natin. Sa harapan ni Lord, bawal ang mahiyain. Kaya pagka tinanong kayo, taga-saan ka? Sa faith po. Sa mga faith. Bawal ang mahiyain dun, di ba? Totoo yun. Dahil ang mga faith, may tunay na faith kay Lord. Amen? Let's pray. I-declare natin yung blessing, kung anong gusto natin ipag-pray sa mga katabi natin. At the same time, ipag-pray din natin yung mga wala dito sa ating
pananambahan. Okay? Let's pray. Lord, salamat po sa pagpapala ng buhay. Salamat, Panginoon, dahil nakilala ka namin, nakilala kita as my Lord and my personal Savior. Thank you sapagkat, Panginoon, nagpakilala ka. Ang iyong gagawa ay tunay, ay binabago ang buhay. Ang iyong ginawa sa akin, Panginoon, ay tunay, nagpahayag ng napakalaking patotoo. Hindi lamang sa aking pamumuhay, lalo't sa aking nasasakupan. Salamat, Panginoon, sa mga buhay na narito, sa aking kapatid na si Ate Jeline. Pagpalain mo ang kanyang buhay, ang kanyang family, ang kanyang mga mahal sa buhay, ang kanyang mga anak, ang kanyang kabiyak, ang kanyang nanay at tatay, ang kanyang mga kapatid, ang kanyang personal na ugnayan sa inyo, ang kanyang mga naisin, Panginoon, nawa ikaw ang Diyos, ang maranasan niya, Panginoon, pagpalain ninyo ang Ate Jeline, maging ang kanyang sambahayan, lalo't Panginoon, ang kanyang mga ipinagpe-pray sa iyo, Panginoong Diyos. Salamat din sa buhay ni Ate Gina. Ikaw ang Panginoon ang mag-bless sa kanya. Samahan niyo siya, Panginoon, physically, spiritually, mentally, emotionally, na patuloy po niyang ipaglingkod sa iyo, O Diyos, ang buhay na ito. Pagpalain mo ang kanilang kabuhayan, pagpalain mo ang kanyang mga anak, pagpalain mo, Panginoon, ang kanyang kabiyak na si Kuya Marlon, ganun din, Panginoon, ang kanilang kabuhayan. I-bless niyo, Panginoon, sa Ate Gina, bilang leader ng iglesia, maging huwaran, Panginoon, at patotoo, at patuloy po niyang gamitin ang pananampalatayang tinanggap sa iyo, na ikaw, Jesus, ang pundasyon ng kanyang buhay spiritual. Salamat din sa mga nasa online, nakasama rin namin. Salamat, Panginoon, sa patuloy na pagtutok nila. Nawa, Panginoon, ikaw ang Diyos ang mag-bless sa mga buhay ng mga nanunood, sa mga buhay na nakakasama namin dito sa Faith, sa online, Panginoon. I-bless niyo, Panginoon, ang bawat isa na tunay, Panginoon, ikaw ang Diyos, ang sandigan at pananampalataya. At salamat din sa kabuuan ng family ng Faith United Methodist Church. At samahan niyo, Panginoon, ang bawat kamay na nakahawak-hawak bilang tanda, Panginoon, na kami ay iisang katawan. At ang katawan na ito ay may isang ulo na si Kristo ang dahilan ng aming paglilingkuran. You are our centered Lord. Ikaw ang aming Diyos sa buhay. Ikaw lamang ang aming paglilingkuran. Mula sa mga bata hanggang sa may edad sa amin. Panginoon, walang ibang maitatanyag na pangalan dito sa Faith United Methodist Church, kundi Jesus, the only one, our key, our Lord, our Savior. This is our declaration and prayer. All together says, Amen, Amen. Palakpakan ng Panginoon. Okay, God bless everyone. Hug natin ang bawat isa, hug natin. Sabi mo sa kanya, God bless you. Pagpalain kayo ng Panginoon. Okay, praise God. Yan, nasa panahon na po tayo ng ating pagpapasalamat sa Panginoon. Dalhin natin ang ating mga handog at ikapo bilang tanda ng pagpapala ng Diyos ay hindi nauubos sa mga buhay na ito. Kaya patuloy po nating dalhin ang ating mga handog at pasasalamat dahil ang paparangalan na ito ay para sa ating Panginoon. Sige po. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him all creatures still below. Praise Him above in heavenly hosts.
Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. Salamat, Panginoon, sa mga pagpapala na aming natanggap, O Diyos, sa araw-araw. Tunay, Panginoon, ang kabutihan po ninyo ay hindi nagwawakas, lalo't sa mga buhay na narito, na naroon ang puso na patuloy nagtatapat sa inyo. Kawang Diyos ang magbalik, siksik, liglig, umaapaw na biyaya, at ang ipagkaloob, Panginoon, ninyo sa kanila ay ang pangangailangan din nila sa araw-araw. Panginoon, tinatas po namin ito kasama ng aming mga puso bilang tanda na walang ibang mapaparangalan sa mga bagay na ito, kundi ikaw lamang, aming Panginoong Hesus. Ito pong aming panalangin sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu Santo. Amen at amen. Para po sa ating hymn of dedication and thanksgiving. Antayin po natin ang Lord, I give you. This is my desire to honor you, Lord, with all my heart I worship you. All I have within me, I give you praise. All that I adore is in you. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. This is my desire to honor you, Lord, with all my heart I worship you. All I have within me, I give you praise. All that I adore is in you. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me.
Yes, Lord. Tunay, Panginoon, na kapag ka isinurrender ang buhay sa iyo, walang buhay na mamapahamak. Kapag itinaas ang puso at isip at buong pagkatao, walang sino man ang magiging alanganin sa buhay na ito. Salamat, Panginoon, sapagkat Ikaw ang Diyos ang nakilala namin. Ikaw, Jesus, ang aming tinanggap bilang Panginoon at tagapagligtas. Maaring magkamali ang tao. Maaring mawala ang tao. Pero Ikaw, Diyos, na makapangyarihan, kahit kailan, hindi magkakamali at hindi mawawala. Kaya narito, Panginoon, ang iyong mga anak. Sa bawat buhay na narito, Lord, walang ibang kinikilala ang bawat isa. Sa bahagi ng pananambahan na ito, na narito sa physical na pagsamba, na naroon sa online na pagsamba, Ikaw ang Jesus, aming kinikilala. Kaya naman ang buhay na nagpapatuloy kasama ka ay isang buhay na pinagpapala. Ang isang buhay na naglilingkod na kasama ka ay isang buhay na pagtatagumpayan ng lahat ng hamon ng buhay. Ang isang buhay na naglilingkod na kasama ka, walang karamdaman na makapaghihiwalay. Thank you, Lord Jesus. Sa mga kapatid naming may mga pinagdadaanan, physically, kung sila may nakakaranas ng karamdaman, Lord, I declare, Lord, in Jesus' name, healing, kagalingan, samahan ninyo, Panginoon. Katulad na laman kay Jen, Micah, naririnig niya, Panginoon, nasa online siya ngayon. Lord, in Jesus' name, i-touch mo ang batang ito. Pangunahan mo siya, Panginoon, at ilayo sa kanya ang mga nagpapahirap, lalo't ang sakit na meron siya. In the mighty name of Jesus, sakit, kinukuman ka namin, alisan mo si Jen Micah, in Jesus' name. Ganun din, Panginoon, salamat sa napakatagumpay, sa matagumpay na pagdi-deliver ng bata, Panginoon, na anak ni Abby at ni Andrew. Thank you, Lord, sa blessing ng buhay, sa baby nila, na malusog at maayos na inailabas ang bata. Salamat, Panginoon, sa provision na hindi mo pinabayaan ang mag-ina sa loob ng 9 na buwan. At ito ngayon, Panginoon, ay patotoo na iningatan ninyo ang iyong anak na si Abby. Salamat sa mga ganitong pagkakataon na nakikita namin na talagang walang imposible, Panginoon, sa inyo. Kahit buhay, kaya ninyong ibigay. Kagalingan pa kaya? Pagpapala ng pangangailangan pa kaya? Kaysa lahat ng mga narito na may pananampalataya, i-declare natin, Lord, thank you so much. Sabi natin, Lord, thank you so much. Lakasan natin, Lord, thank you so much. Thank you so much, Jesus. Salamat, Panginoon, sapagkat kami ay bahagi ng iyong pagkakatawag. Kami ay bahagi sa mga lingkod na ibinilang. Kami ay bahagi sa mga kawan na naroon, O Diyos, ang paglilingkod na ikaw ang siyang tinitingnan. Thank you, Lord, sa mga buhay na mapagpakumbaba. Thank you, Lord, sa mga buhay na mapagpasensya. Thank you, Lord, sa mga buhay na naroon ang pag-ibig ninyo. Thank you, Lord, dahil sa inyo, umayos ang buhay namin. Lord, thank you, dahil sa inyo, napatunayan namin na napakahalaga ng buhay na ito. Sa mga kapatid, nasa online man, nasa ibang bansa man,
o naririto, asahan po ninyo, hindi tayo pababayaan ni Jesus. Jesus is the only way, the truth, and the life. Jesus is the key para magkaroon ng tunay na kaunawaan na habang nabubuhay, tuloy lang sapagkat Jesus ang ating kasama. It's our declaration and prayer in Jesus' mighty name. Amen. Amen. At ngayon, tanggapin natin ang pagpapala ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Humayo tayo at patuloy nating ipahayag sa ating mga puso, labi at buhay ng pananampalataya ay kay Jesus ay kay Inam. At maglingkod tayo ng gabay ng Banal na Espiritu ay mag-iingat at magliligtas saan mang panahon. Ngayon, bukas at magpakailanman. Amen at amen. 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 Okay, palakpakin Panginoon. Yan. Good morning sa ating lahat ng mga sa online. Ingat po kayo sa maulan na panahon at pagpalain tayo ng Panginoon. Magkita-kita po tayo sa ating mga gawain. Ang Diyos ang magpala, ang Diyos ang mag-ingat. To God be the glory. Bye-bye.